Magandang umaga po. Narito na po magiging lagay ng panahon ngayong umaga ng Sabado, November 1, 2025. Sa kasalukuyan na tayong sa pag-asa, patuloy na umiiral itong Intertropical Convergence Zone o ITCZ o yung banggaan ng hangin mula Northern at Southern Hemisphere at may panibagong ang low pressure area na nabuo at nakapaloob ito sa Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto pa rin sa may Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil dito ay asahan yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan at thunderstorms. Habang northeast monsoon o hanging amihan naman ang nakakaapekto sa may extreme northern Luzon. Dahil dito ay asahan yung maulap na kalangitan na may kasama maihinang mga pagulan. Shear line o yung banggaan ng malamig at mainit na hangin ang nakakaapekto pa rin sa may eastern section ng northern Luzon. Dahil dito ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan at isolated thunderstorms. At sa nalalabing bahagi pa nga ng ating bansa, ay asahan naman yung generally fair weather condition, mainit at malinsangan na panahon sa umaga hanggang sa tanghali. Ngunit pagsapit ng hapon o gabi, ay asahan naman yung mataas na tsansa ng mga pagulan o thunderstorms. Samantala yung binabantayan nga ng low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay mas tumaas pa yung tsansa o nasa high chance na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. At uli itong namataan sa laing 1,560 kilometers east ng northeastern Mindanao. Base sa datos ng pag-asa, posibleng mamayang gabi o bukas ay mabuo na ito bilang isang bagyo at pumasok na rin ng Philippine Area of Responsibility at bibigyan ito ng local name na Bagyong Tino, ang ika-20 bagyo na pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahan rin na tatawirin ito ang Visayas at Southern Luzon sa araw ng Martes hanggang Huwebes. At yung panibagong low pressure area naman na nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility na nakakaapekto ngayon sa ating bansa ay hindi naman inaasahan na lalakas bilang isang bagyo na huli namang namataan sa laing 180 kilometers west ng Coron, Palawan. Inaasahan naman nakikilos ito palayo ng ating bansa at tutungo ng Vietnam. Paalala pa rin po palagi na posible pa rin ang mga pagbabago. Kaya naman patuloy lamang na magantabay sa mga update nating ilalabas, lalo na ng pag-asa. Para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, dahil nga sa epekto nitong low pressure area, asahan sa Palawan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan at thunderstorms. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa, due to moderate to at times heavy rains. Habang sa Cagayan ay asahan rin yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan at isolated thunderstorms na dulot naman ng shear line. Posible rin na mga pagbaha o pagguho ng lupa, due to moderate to at times heavy rains. Habang sa Batanes ay asahan naman yung bagya maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga mahihinang pagulan na dulot ng northeast monsoon. Para naman sa Visayas, Mindanao, Bicol Region at nalalabing bahagi pa ng Mimaropa, ay asahan naman yung bahagya maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms na dulot ng Intertropical Convergence Zone. Posible rin na mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. At sa Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng Luzon, ay asahan naman yung bahagya maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat ang mga pagulan o thunderstorms na dulot ng mga localized thunderstorms. Posible rin na mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Madalas nabobuo ang mga thunderstorms na ito tuwing hapon o gabi na nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Kaya naman ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na sa mga lugar na inuulan na noong mga nakaraang araw pa. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa pag-asa ay wala tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa, subalit pinag-iingat pa rin yung mga kababayan nating mangingisda. At yung may mga maliliit na sasakyang pandagat na papalaot, lalo na sa may northern seaboards ng Luzon, dahil inaasahan yung katamtaman hanggang sa malo na karagatan. Habang sa nalalabing seaboards ng ating bansa ay asahan naman yung banayad hanggang sa katamtaman ng mga pagalon, subalit iba yung pag-iingat pa rin, lalo na kung meron tayong offshore thunderstorms activity. Asahan yung paglakas ng hangin at kaakibat nito ay pagtaas rin ng mga pag-alon. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado. Keep safe everyone.